Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Right. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. So ayan po mga kababayan, Francis Leo Marcos o Norman Manggosin hinainan ng warrant habang siya ay kumakain. Ayun naman sa post ni former Commissioner Attorney Rowena Guanzon, isang Marcos na ang inaresto. Magandang pangitain ito, sunod sana yung pinsan mong si Bongbong. Samantala mga kababayan, base sa mga latest videos upload nitong si FLM o Francis Leo Marcos ay mukhang hindi naman ito nakulong o baka nakapagpiyansa lang. Samantala may matindi namang pasaring si FLM patungkol sa mga magnanakaw o utak sa korupsyon ng flood control. Pinapasahod ka ng taong bayan, pinapasahod ka ng gobyerno galing sa taxes ng taong bayan, tapos sa akin kayo magpo-focus? Napakaraming malalang problema ang Pilipinas, magpo-focus kayo dun sa mga issue na 8 taon, 6 na taon ang pinakamababa. Hindi. 8 taon talaga, 7 taon. 6 na taon, yung iba'y 15 years, yung iba'y 20 years na. So paano mo kung may pakukulong, nilayaan ko na yung mga yan? Di ba? Hinarap ko na lahat yan nung ako'y nasa kulungan. Natatawa lang ako. Bakit sa flood control hindi kayo makapagsalita? Bakit? Natatakot kayo? Kung sino pinuno ng flood control? Ganun ba yun? Tapos mas papaniwalaan nyo pa yung isang fake account na walang accountability? Ayan po mga kababayan ang matinding patama ni FLM sa Marcos administrasyon. Sa ibang balita naman, isang pari na si Flavie Villanueva ang nagsalita sa media na di umano'y hindi daw nararapat na agad hatulan ang bawat individual na nagsasangkot sa bentahan ng ilegal na ipinagbabawal na dahon na hindi tinitingnan ang kanilang kalagayan. Paliwanag nga po nitong si Flavie maraming napipilitan pumasok sa ganitong gawain dahil sa matinding kahirapan at kawalan ng oportunidad at hindi dahil sila ay gumagamit o isang tinatawag na adiktos binidikto sa ipinagbabawal na dahon. Ako, nagmakilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big-time pusher tsaka drug lord. Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento, bukod sa pambaon, para sa nangangatal na sikmura. Ayan po mga kababayan, dagdag pa sa pari na ito ay may mga tao di umano'y naging provider lamang sa kanilang pamilya at kumakapit umano sa patalim upang may mapakain sa kanilang mga anak. So lumalabas nga po mga kababayan na talagang sang-ayon itong si Father Flavie Villanueva sa mga iligal na mga gawain may maipakain lang sa mga anak ayon sa kanya. Bukod dyan, ay iginiit pa nitong pari na sa halip na dahas dapat ay tugunan ng pamahalaan ang ugat ng suliranin, umano'y kakulangan sa trabaho, sa edukasyon. So medyo mahaba ang naging pahayag ni Flavie Villanueva. So ano sa tingin nyo mga kababayan? Tama ba ang ganitong pahayag ng isang pari sa simbahang Katoliko?